At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Unggoy. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Darinig ni Dado ang tinig ni Borno, kaya hinugot ang Chris at iwinay na si Fos. Nakailag si Borno. Ang akala ni Dado ay napatay na niya ang nakababatang kapatid. Nagkahasa inasana ni Dado si Asiana ay pinukpok ni Borno sa bato at nawala ng malay at dinala sa kinaroroonan nila Raba si Asiana. Ipinagapos ni Dado ang kanyang mga magulang kasama si Raha Rodyo. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawang Dato Raguso at Baha nang sinabi ni Raha Rodyo na si Dado ang may pakadanang lahat. Kinabukasan, Dato na ang gustong itawag kay Dado ng mga tauhan nila sa kanya. Inutusan niyang mga ito na hanapin si Asiana. Ang ibig niyong sabihin, ang dragon na nakita ninyong lumilipad ay si Bornok ang Lulan? Oo, Dano. Oo, Dano, oo. Dato, Dano. Hindi Dano lang. Dahil ako na ngayon ang bagong dato sa tribong ito na intindihan ninyo? Ganyan. Ano, nakahanda na ba kayo? Nahanapin ang aking magiging asawa na si Asiana? Opo, Dano. Handa na po kami. Kung ganon, umalis na kayo at hanapin ninyo kahit saan mang sulok ng mundo. Sige na! Mahal na Dato. Mahal na Dano! Ano mga kasama? Tara! Hanapin natin si Asiana. Hindi magtatagal. Mahahanap din nila si Asiana, ang aking magiging asawa. Dato na ako ngayon. Dato na ako. Kung may tututol, ay papatayin ko. Buti pa, magpapahinga muna ako. Ihintayin ko na lamang na bumalik ang aking mga tauhan na inutusan ko. Natupad na rin sa wakas ang aking pangarap na maging dato. Sasakupin ko ang tribo ni Raha Rodyo. Magiging pinakamalakas ng pwersa ng aking tribo. Wala nang magtatanggapang salakayin ang aking nasasakupan dahil malaki na. Teka, parang may tao dito sa loob ng silid ko. May tao ba rito? Sino ka? Huwag kang magtago. Lumabas ka na habang maaga pa. Kundi matitikman mo itong napakatalim na kriss ko. Alam ko na. Baka nandito si Bornok. Bornok! Alam kong ikaw yan. Magpakita ka sa akin. Magpakita ka. Duwag! Duwag ka! Unggoy ka na nga. Duwag pa! Aray ko. Ayop kang unggoy ka. Magpakita ka. Kung gusto mong mag-iskriba tayo, titingnan natin kung sinong magaling sa ating dalawa. Aray. Talaga bang ginagalit mo ako, ha? Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Naan lang.
sa pagiging dato ko. Ha, may humugot ng kiss. Pero hindi ko nakikita. Bahala na. Hindi kita palalapitin sa akin. Sige! Kahit hindi kita nakikita, hindi mo ko kaya. Unggoy! Sige! Salamat at binalikan mo kami, Burnok. Parang nawalan na ako ng pag-asa kanina. Anak, patawarin mo sana kami. Dahil ikaw ang pinaghinalaan naming masamang anak. Mamaya na tayo mag-usap, Ina. Ang mabuti pa, bilisan ninyo. Aalis tayo dito. At dadalhin ko kayo doon sa ligtas na lugar. Paano tayo makakaalis dito? Napalibutan tayo ng mga gwardiya na nagbabantay sa amin. Sasakay kayo sa dragon. Ha? Dragon? Lilipad? Opo, Ina. Sige na. Sumakay na kayo para mailayo ko na kayo dito. Sige na. Sige, halina kayo. Sumakay na tayo sa dragon. Tayo na. Baka mahulog tayo kung sabay-sabay tayong sasakay dyan. Hindi. Ako na ang bahala sa inyo. Sige na, sumakay na kayo. Habang hindi pa tayo napapansin ng mga nagbabantay ng mga gwardya. Sige na, sumakay na tayo sa dragon. Halina kayo. Sige, halina kayo. Sumakay na tayo kaagad. Papatayin kita, Unggoy! Papatayin kita! Oh, pagod na ako. Pero hindi ko titigil hanggat hindi kita matatamaan. Impakto ka! Tablayan ang dragon! Lumilipad! Tablayan siya! Matawan. Nagsisigaw na naman. Ano kayang nangyari sa labas? Dragon! Napakalaking dragon! Nakapilit sa labas ang pinto. Hindi ako makalabas dito. Mga gwardiya! Buksan ninyo ang pinto ito na kinarunungan ko! Buksan ninyo! Hindi ka nila marinig, Kuya Tano. Bunok, ikaw, papatayin kitang impakto ka. Papatayin kita! Bakit hindi ko mabuhat ang aking Chris? Bakit parang... Napakasama ng budhi mo, Kuya. Mula bata pa tayo. Wala akong nadamang pagmamalasakit mo sa akin. Inapi-api mo lamang ako. At ang hindi ko inaasahan ay ang maaatim mong gawa ng masama pati sariling magulang natin. Papatayin kita. Ikaw ang hadlang sa mga pangarap mo. Pati si Asian ay lumayong loob sa akin dahil sa'yo. Papatayin kita. Napakasama mo, Kuya. Napakaitim ng iyong budhi. Kaya kailangang makulong ka na dito habang panahon. Ano? Hindi. Hindi ko magkapapayag na makukulong ako sa silid na ito. Ikaw ang ikukulong ko rito. Dahil unggoy ka. Impakto ka. Impakto! Sige. Mukhang unggoy man ako kung yan ang gusto mong itawag sa akin. Totoo naman na mukhang unggoy ako. Tanggap ko na ang ganitong itsura ko. Pero kahit mukhang unggoy ako pa rin ang gusto na Asiana at hindi ikaw. Hindi ako makapapayag na sa'yo iibig ang Asiana na yun. Papatayin kita. Papatayin kita! Sige, alis na ako. Diyan ka na. Demonyong kuya ko. Bigla siya naglaho. Bulok! Bumalik ka rito! Papatayin kita! Hindi ako natatakot sa'yo!
Burnok, anak. Nalulula ako. Napakataas na itong kinaroroonan natin. Huwag na kayong tumingin sa ibaba, ina, para hindi kayo malula. Tanaw natin ang buong paligid. Napakataas na ang kinaroroonan natin. Oo, huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Pupunta ito sa gubat ng mga tikbalan. Lilis tayo ng daan. Baka matapat tayo dyan at maingkanto tayo. Hindi po, Ama. Huwag kayong mag-alala. Alam ng dragon kung saan tayo pupunta. Parang naiintindihan niya ang pinag-usapan natin. Nakakaintindi po siya, Ama. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung may panganib, mararamdaman niya. At kusa na siyang lilihis. Ayan, diyan tayo pupunta. Kumapit kayong mabuti sa akin at lalapag na tayo sa lupa. Mahal na Dato Dano! Mahal na Dato Dano! Nasaan po kayo? Hindi namin alam! Nandito ako sa silid sa ilalim ng lupa! Buksan ninyo ang pinto! Hindi ko mabuksan! Hindi namin makita ang pinto ng silid! Mahal na Dano! Mga gunggong! Mahal na Dato! Hanapin ninyo! Bilisan ninyo! Hanapin natin! Hanapin natin! Oh, napakatanga naman ng mga tauhan na ito. Paano ito? Susubukan kong damputin ang espada. Hindi ko makita! Hindi ko pa rin madampot. Hindi ko makita! Napakabigat. Ano kayang ginawa ni Burnok dito? Bakit hindi ko mabuhat ang aking espada? Napakabigat. Bakit? Yumalay ng lupa! Lumayo tayo dito! Baka mang-iba ang bahay na ito! Ano ba to? Kung yung yan! Matabunan tayo! Matabunan dito! Dito! Lindol. Matatabunan tayo dito! Baka kumuhang bahay na ito. Matatabunan ako. Malakas ang Hindi! tindol! Tulong! Tulungan niyo ako! Ayan na! Tulong! Palabasin niyo ako rito! Tulong! Tulong! Anong lugar itong pinagdalhan mo sa amin, Burnok? Dito nakatira ang dati nating katulong sa tribo, Ama. Ha? Dating katulong? Sinong dating katulong? Ako, mahal na Dato. Rama? Ikaw? Dito ka pala naninirahan, Rama. Ama, ina, may ipapakilala po ako sa inyo. Ha? Sino naman yung ipapakilala mo sa amin, anak? Arriba, halika. At ipapakilala kita sa ating ama. Anong ating ama? Anong ibig mong sabihin? Mahal na Dato, si Arriba ay ang bunga ng ginawa mong panggagahasa sa akin noon sa tribo. Rama? Ayaw ko na sanang pag-usapan yan. Ang mahalaga ay nalaman ninyo na kapatid ko si Arriba. Ang gusto kong bigyan ninyo ng pansin ay ang pagpapakasal namin ni Asiana.
Tapos na ang kasal nila Bornok at ni Asiana. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang pagsasanib pwersa ng tribo natin. Ang tribo mo at tribo ko ay pag-iisahin. Oo. Payag na ako na pagkaisahin natin. Tulad ng ating mga anak na nagkaisang dibdib na. Sila ngayon ay iisa na. Kaya panahon na para pagkaisahin natin ang ating mga tribo. At sa pamamagitan niyan, ay ipoproklama na rin nating dalawa ang pagiging bagong dato na si Bornok sa pinagsanib nating tribo. Maligayang maligaya ako dahil nagsanib na ang ating tribo. Ako rin, kaibigan kong dato. Tatanggalin na natin ang ating simbolo ng ating pagkaraha at dato. Ayan, nakalabas na ako dito sa gubong bahay na ito. Maswerte pa rin ako dahil hindi ako nadanganan. Hanapin ko si Bornok. Gaganti ako sa kanya. Gaganti ako. Malapit na ako sa tribo ni Dato Rodyon. Agawin ko si Asiana. Mabuhay ang bagong dato! Teka, may okasyon yata sa tribo. Mabuhay Ano sila! kaya? Magsayarap tayo! Pakikinggan ko ang sinisigaw ng mga tauhan. Mabuhay! Mabuhay ang bagong dato! Dato! Mabuhay si bagong Bornok! Nandito na pala si Bornok. Mabuhay! Iproproklama na siyang dato. Hindi ako mapapayag. Hindi. Papatayin kita, Bornok. Para hindi na matuloy ang iyong pagkadato. Papatayin kita! Hindi nila namalayan ang pagpasok ko sa kanilang silid. Kakatapos lang nilang nagpakaligaya. Pareho silang walang samplot sa katawan. Tanging kumot lang ang nakatakip sa maselang parte ng katawan mo, Asiana. Bakit nagkaganon? Nawala ang mga balahibo ni Bornok. Sa mukha, kuminis ang balat at naging napakagandang lalaki niya. May sa demonyo talaga ang Bornok na ito. Papatayin kita. Ihanda ko na ang espada na itatarak ko sa kanyang dibdib. Mamamatay ka na sa gabing ito. At akin na si Asiana. Ngayon, itatarak ko na ang kris na ito. Anong nangyari sa akin? Bigla akong tinubuan ng balahibo. At may bulutong pa. Bakit nagkaganito ako? Mabday at kumikirot. Sa silid natin. Oo nga, papatiin ko ang unggoy na yan. May sakit pang bulutong. Nakakahawa yan. Hindi. Naging unggoy na ako. At may bulutong pa. Hindi. Hindi totoo ito. Bubuhusan ko ng asupre at susunugin para hindi makahawa sa mga katribo natin. Aray ko! Nasusunog ako!
Dahil sa kasakiman ni Dado, ginawa siyang unggoy ng diwata ng mga tikbalan. Lagi siyang pumupunta sa tribo. Subalit, sinasaktan lang siya at naging unggoy na siya na may bulutot habang panahon. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Subalit, wala na siyang pag-asa pang bumalik sa dati niyang anyo. Lagi siyang sinasabuyan ng asupre, subalit hindi siya mamamatay-matay dahil isa na siyang immortal. Naranas siya ng sakit habang panahon. Mga apo, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang susunod na ikukwento ko sa inyo. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Unggoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.